Mas naging maayos ang pagkain namin sa hapag pagkatapos naming ibigay si Lola. Nagsimula ang lahat sa maliliit na kakulangan. Una, bigas. Unti-unti itong nagmahal hanggang sa hindi na halos mabili. Sumunod ang tinapay. Paunti ng paunti. Hanggang isang araw wala na rin. Tapos, ang karne, halos tuluyan nang nawala. Dati, nagtatanong pa ang mga tao kung ano ang gusto nilang kainin sa hapunan. Pero kalaunan, tumigil na sila. Dahil hindi na iyon ang mahalagang tanong. Ang tanong na lang nila, kung may hapunan pa ba ngayong gabi. Buong linggo, iisa lang ang laman ng balita. Mga estanteng walang laman, mahahabang pila. Mga mukhang pagod na pagod at unti-unting nawawala ng pag-asa. Hanggang sa kumilos ang gobyerno. Tinawag nila itong pambansang programa para sa tulong nutrisyon. Bawat pamilya makakatanggap ng pagkain. Hindi ganun karami. Hindi sapat para makabusog. Sapat lang talaga para mabuhay. Nung una, wala kaming tinanong. Wala kaming ibang iniisip. Nagpapasalamat lang kami. Dahil sa wakas, may laman na ulit ang mesa. Pero kalaunan, nagbago ang mga headline. Mas tumaas ang benepisyo ng kontribusyon. Walang nakakaintindi kung ano talaga ang ibig sabihin nun. Pero dahil tuloy-tuloy ang dating ng pagkain, walang nangahas magtanong. Pagkatapos noon, may inilabas silang panibagong programa. Tinawag nila itong programa para sa kontribusyon ng mga nakatatanda. Ang sabi sa press release, walang mamamayan ang pabigat. Sinabi nila na may halaga pa rin ang matatanda. Na kahit nasa huling bahagi na sila ng buhay, may maiaambag pa rin sila. At ang bawat pamilyang magpapatala ng isang nakatatanda, makakatanggap ng mas mataas na rasyon, mas maraming pagkain at mas maayos na supply. Hindi nila ito tinatawag na kabayaran. Hindi rin nila ito tinawag na kapalit. Ang tawag nila rito, pasasalamat. Kasama namin sa bahay si Lola. Dati, siya ang nagluluto para sa aming lahat. Bago nagbago ang mundo. Bago naging sukatan ng buhay ang dami ng laman ng plato. Kahit kaunti lang ang pagkain, alam niya kung paano iyon sasapat sa amin. Isang tasa ng bigas, kaunting sabaw, ilang pirasong gulay. Sa mga kamay ni Lola, parang lagi pa ring may sapat para sa lahat. Pero unti-unti, tinaig na siya ng katandaan. May mga araw na hindi na niya alam kung nasaan siya. May mga araw, tinititigan niya kami na parang mga estranghero. At may mga gabi, umiiyak na lang siya ng tahimik, na para bang may hinahanap siyang hindi na niya maalala. At ako, hindi ko gustong aminin, pero nagsimula ako mag-isip na baka mas gumaan ang buhay namin kung wala na siya sa bahay. Tapos, may dumating na sulat. Isang sobre na may tatak ng gobyerno at pangalan ni Lola. Naaprubahan daw ang priority enrollment. Sabi nila, kwalipikado siya, na may maiaambag pa rin siya. Na sa pamamagitan niya, matutulungan niya ang pamilya namin. Binasa ko ang sulat ng paulit-ulit. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, hindi lang kami naghihintay kung may darating na pagkain. Ngayon ay may pagpipilian na kami. Nang dumating sila para kunin si Lola, hindi siya lumaban. Tahimik lang siyang nakatayo sa may pinto. Tiningnan niya muna ang mga kahon ng pagkain sa gilid. Yung mga kahong kapalit ng pangalan niya. Pagkatapos, tumingin siya sa amin. Sabi ni Papa, aalagaan siya doon. Tapos dinugtungan niya, makakatulong siya sa atin. Ako,
Wala akong sinabi. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Gutom kami. At sa unang pagkakataon, may pagkain kaming naghihintay sa mesa. Hinawakan ni Lola ang kamay ko. Mas mahigpit kaysa dati. Tapos, lumapit siya ng kaunti at bumulong. Huwag mong hayaang gamitin nila ako. Akala ko, takot lang siya. Akala ko, hindi na naman malinaw ang isip niya. Kaya ngumiti ako. Sinabi ko sa kanya, Lola, magiging ligtas ka doon. Tiningnan niya ako ng matagal. Parang alam niyang hindi ko naiintindihan. Pagkatapos, sarado na ang pintuan. At sa isang iglap, binalot ng katahimikan ang bahay namin. Kinabukasan, iba na ang laman ng supply namin. May bagong tatak sa bawat kahon. Tumaas ang antas ng kontribusyon. Iyon mismo ang nakasulat. Kontribusyon. Hindi rasyon. Hindi tulong. Kontribusyon. Iba ang pagkain. Mas maayos ang balot. Mas marami ang laman. Mas mabango pag binuksan. At nang ihain namin sa mesa, iba rin ang lasa. Mas malasa. Mas malambot. Mas nakakabusog. Sinubukan kong kumain. Isang subo. Pero habang tumatagal, may kung ano sa panlasa ko na parang mali. Doon ako nagsimulang makapansin. Sa tuwing may kinukuha silang tao, mas marami ang natatanggap ng pamilyang naiwan. Mas maraming pagkain at mas maayos na klase. Sa una, walang nagsasalita tungkol dito. Pero alam ng lahat. May kapalit ang bawat kahon. Tinawag iyon ng iba na biyaya. Para bang swerte ang mawala ng isang tao. Basta may laman ng mesa. May mga nagbibiro pa. Sa wakas, nabigyan na tayo ni Lolo ng totoong karne. Nagtawanan sila ng mahina. Pilit. Parang ayaw nilang marinig ang sarili nilang sinabi. Pero kahit ganun, walang tumigil sa pagkain. Nagtatrabaho ako sa sistem ng gobyerno. Hindi mataas ang posisyon ko. Hindi rin espesyal. Pero sapat ang access ko para makita ang ilang bagay na hindi dapat makita ng karaniwang tao. Kaya isang gabi, sinuri ko ang mga label sa rasyon. Noong una, wala akong nakita. Mga numero lang. Mga code. Mga petsa. Mga lugar kung saan ipinadala ang supply. Pero habang mas matagal ko itong tinitingnan, may nagsimulang lumitaw. Mga pattern. Mga connection. Mga datos na parang sadyang itinago. Isang record ang tumuro sa isa pa. Isang pangalan ang nakadikit sa isang batch number. Hanggang sa nakita ko ang isang bagay na hindi ko dapat makita. Dalawang field ang paulit-ulit na lumalabas. Source ID at allocation. Noong una, hindi ko maintindihan. Akala ko, supply code lang. Batch number. Inventory record. Pero habang binubuksan ko ang bawat file, unti-unting luminaw. Ang source, hindi produkto. Hindi warehouse. Hindi hayop. Tao. Nanginginig ang kamay ko nang i-type ko ang code. Lumabas ang pangalan. Elena Reyes. Si Lola. At sa ibaba ng record, nakalagay ang status, Processed Contribution. Wala akong pinagsabihan. Hindi ko rin ni-report. Hindi ko alam kung kanino ako dapat magsumbong. Kung mismong system ang may gawa nito. Kaya umuwi na lang ako. Pagpasok ko sa bahay, nakahanda na ang hapunan. Mainit pa. Mabango. Tahimik ang paligid. Kumakain na ang kapatid ko. Ngumiti siya habang sumusubo. Mas masarap na talaga ang pagkain natin. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko ang plato sa harap ko. Tapos, tumingin ako sa kanila. Kay Papa. Sa kapatid ko. Sa pagkain kinakain nila na parang normal lang ang lahat. Walang nakakaalam.
O baka mas mabuti nang hindi na nila malaman. Noong gabing iyon, binuksan ko ulit ang system. Hindi ko alam kung ano pa ang hinahanap ko. Siguro, gusto ko lang patunayan sa sarili ko na mali ang nakita ko. Pero may bagong update. Susunod na contribution review, naka-schedule na. At sa ilalim nito, may isang pangalan. Pangalan ni Papa. Napatigil ako. Dahil doon ko naintindihan ang lahat. Hindi nilutas ng gobyerno ang kagutuman. Tinuruan lang nila kaming tanggapin ang kapalit. Isang kahon ng pagkain. Isang mas masarap na hapunan. Kapalit ng isang mahal sa buhay.